Ayan mga karaos, good morning po. Magandang araw. Ayan, magandang araw din po sa mga kliyente namin. Ayan, bali April 26 araw po na Sabado. Rusty, good morning. Good morning. Tsaka kay Kuya Chris, good morning po. Ayan, nandito tayo ngayong umaga sa Riego de Dios Project. Yung preparasyon namin hanggang ngayong umaga na lang. Kaya yung iba sa amin, ipupull out na po natin. Yung iba papasok sa Lumina. So ipapaliwanag ko mamaya, pero may iwan dito. Adonis, good morning. Good morning. Ay, good morning. Aga ng uya, kuya. Good morning, Kuya Ruel. Ayan. Bali, ilan po sa mga tropa ito? Apat sila. Lilipat po sila sa Lumina sa Phase 6. Meron tayong natapos na preparasyon doon para sa ongoing project natin na slab. Doon sa may Block 15 sa Phase 6. So, schedule lang buhos ngayong umaga hanggang hapon. Master Jojo, good morning. Ayan, bali halos patapos na yung preparasyon nito. Ngayong umaga po siya natapos. So alanganin na, wala naman na masyadong gagawin dito. Gawa ng ito, ang dami pang gagawin sa harap. Kaso nga lang, para hindi po tayo maaksaya sa pamorma, yung mga sidings na matatanggal dyan sa araw ng Martes o Miyerkules, yun na lang ang gagamitin namin dito. Para may magawa ngayong araw, magpapadeliver tayo ng mga pamorma. Yun nga lang, magastos. So pwede naman na ano po natin to, hintayin na lang po natin yung sidings na gagamitin po, na ginamit po dito sa slab. So ang mangyayari po kasi, dapat kung natapos to kahapon, ngayong araw pwede tayong mag-schedule ng boost dito, pero full force kasama yung mga ibang tropa. So ang mangyayari po, schedule nito isa Monday na. So may tatapusin pa naman po dito sa may bandang ilalim. Yan, halos patapos na. Yan o, mga forma natin dito, preparasyon, halos tapos na rito. Tapos meron nga po pala tayong mga deliver kahapon. So nakompleto naman yung 12mm. Ayan, may sobra pa nga na konti na magagamit pa po dyan dito. Yung magagamit natin lahat yan. Tapos yung buhangin dumating na din kahapon. Update sa simento, ayan, marami pa naman. Hindi mo na tayo magpapadeliver. Ayan, may isang may iwan dito. Si Kuya Sandy, good morning po Kuya Sandy. Good morning. Ayan, si Kuya Sandy ang may iwan na lang po rito. So sa shoring jack nga po pala. So halos saktuhan lang naman po. Tapos yung ibang tira po natin na mga kahoy, yan, nagamit na po natin dito. Ayan na. So ayan na po yung ating bubuhusan. Medyo malaki po to. So ang manpower natin dito sa araw po ng Lunes siguro mga 14. Mga 14 tao. Kailangan mag-umpisa kami siguro medyo maaga. Kung okay lang dito sa subdivision, 6:30 to 7 yata ng umaga, operation na. Kung okay lang, so umpisa na natin ng umaga. Yan, para maraming magagawa. So ito lang po muna. Bali yung ibang tropa, diretso na po sila dun sa Lumina Phase 6. Yan. Bali dito, ito na yung sitwasyon dito sa taas. Yan, bali sa Monday, yan, pipicture natin to para maipost din natin yung gawa natin dito sa ating Lee and Aki Builders Facebook page. Yan, para sa ongoing. Tapos ito, nakapag-abang na po sila ng ating mga vertical dowels for CHB. Ready na to sa Monday. Yan, bali sila client, wala tayong alay. Hindi kagaya ng mga napapanood natin sa ibang project natin sa Lumina. Minsan may padugo, may pahagis ng barya. Ito napaka-normal lang ng ating renovation dito. Yan. So Monday, buhos. Yan, nakabang na lahat. Tapos may inspections na lang tayo na gagawin dito. Tapos sa TNB halos okay na, nakabang na lahat. Tapos yung sa pasingawan natin at saka air ventilation, okay na din. Yan, may lumabas na tubo yung banda dito. Galing sa exhaust fan ng ating toilet and bathroom at saka range hood ng kitchen. Monday ito na, Jo. Lunes. Ayan, sa Lunes. Yan, kailangan walang absent. Tsaka sana maganda po yung weather kasing ganda nito ngayong araw. Yan. Let's go. Yan mga karaos, nandito muna tayo sa hardware. Nangingin na rin tayo sa kanila ng libreng pala. Yan, magagamit natin ito sa project.
Tapos binayaran ko na rin dahil wala tayong pasok bukas araw ng linggo. Binayaran ko na rin yung dalawang resibo natin dito para sa Riego de Dios. Balik kahapon may dumating na 50 pieces na 12mm doon at saka isang mini dump truck ng buhangin. So ayan, at saka cut off, pamputol ng bakal. Okay, diretso tayo sa project natin sa Phase 6. Yan, dinala ko muna yung iba pang pala doon sa Riego kasi wala naman tayong pasok doon. Magagamit natin to doon sa Phase 6 para sa concrete pouring natin. Tara. Okay, nandito naman na tayo sa Phase 6. Yan, meron tayong dumating na buhangin dito. Tapos may paparating tayo na graba. Itong nakikita nating part ng area na to, bali tambak na to, ipalilipat na po natin yan lahat dito. Tapos pa-schedule natin mamayang hapon kung pwede yung maghahakot ng panambak. Kasama na po yung mga lumang kahoy. So yung mga lumang kahoy dito, mga karos, ano na po siya, reject na. Hindi na yan pwedeng gamitin para pang forma dahil sobrang lambot na siya. Yan, check ko muna yung mga nagawa rito. So may halo tayo ng semento rito. So ito muna, pati yung dun sa kabila, yung kabilaan. Vibrator wala yata, ano? sige, babalik ako. Yan. Yan, bali, yan, may halo tayo dyan, kabilaan. So yung nagawa po dito, yan, inayos na po yung plastering dito. So yung header niya, ito nga po pala, ano na to, asintada na tong part na to. So ito magiging dining space. Tapos ipapaayos na rin po natin yung iba pang mga plastering pa rito. Ayan, halos okay na nga po pala. Pati yung poste rito, halos okay na. Yan, pwede na po tayo magpa-epoxy primer. Yan, papagpinturahan na po natin epoxy primer yan pag natapos electrical na. Sa usapan namin ni client, itong bintana na to, bali, gusto pa rin nila na may bintana. Pero pag natapos po kasi itong bahay na to, yung steel window po kasi pang outdoor to. So check na lang natin kay client kung papapalitan niya pa ng mas magandang bintana to. Bagay dito yung glass in aluminum, mas maganda. Mas malaking bintana, mas maganda kasi yung ventilation niya, mas maganda. Tapos dito, yan, naka-schedule na rin yung pagbubutas po rito para sa ventilation. Ito ho kasi wala na po siyang ano rito, so dito po kasi wala na po siyang outdoor window. Kumbaga kulob na po siya. Yung kulob na. Yun yung mga nagagawa rito. So ngayon naka-schedule muna kami ngayong araw na to dun sa kabila. So magbubuhos. Ayan, magbubuhos. Yung vibrator nakakalimutan, hindi nadala rito. Yan. Yan, bati tayo sa mga hindi pa natin nabati. Kuya Richard, good morning po. Morning. Tsaka kay Kuya Doming, good morning. Yan, yung mga taga Riego de Dios kanina, ayan, nandito. So may halo tayo rito at saka dun sa kabila. Kasi maliit lang talaga yung area. Ayan, start na. Start na sila rito. Nakita tayo sa taas para makita natin yung ginagawa nila. Hindi naman na bago sa atin to, mga karaos. Lagi nyo na napapanood sa amin to. Yeah, may 3 bedroom dito kasi improve unit na to. Ang dating tawag sa unit na to ay si Angeli. Dahil sa improve unit na siya, Armina. Yan, si Armina. Kuya Boy, good morning po, Kuya Boy. Yan. So ito na yung mga preparasyon natin dito. Tapos yung ibang mga bakal natin nilagay na natin dito for extra bar. So si Marvin, no? Marvin, good morning. Good morning. Yan, tulong-tulong. So dito sa slab may inabang kami floor drain. So pinaka floor drain nitong floor area na slab. Tapos naglalagay na rin kami ng isang water line na yan. So the rest wala na po tayong inabang pa. Kung sa electricity, dito na po kukuha yan pagka nagkaroon ng wide expansion. Yan, dito na kukuha sa interior area. Yan. Tapos meron pa kayong isang makikita abang, yung ayun, yung pinaka pasingawan, andun siya sa dulo. Tapos yung dalawang tubo na nandun, so nilagay na namin doon para dito sa platform area malinis. So walang nakausling ibang part ng materials. So yun doon is yung sa
rain shield kapag balang araw si client magpagawa ng cabinet. Tapos meron na rin nakabang doon na exhaust fan. Ayun sa dulo. So yun yung air vents. So hindi na ako muna magtatagal dito ngayong umaga. Kukunin ko yung ating vibrator. Yan, nakalimutan yung ating vibrator. So habol naman tayo, saglit lang. Balikan ko rito mga 10 minutes lang. Nandito na uli ako. Kung ikukumpara ko itong binubuhusan natin na to, mas maliit kasi si Armina eh. So ikukumpara ko to sa Riego de Dios mga 4 kalahati. Yan. Yan, 4 kalahati. Pero pag doon naman sa kabila, sa Athena, mas malaki kasi si Athena, mga 4 na gano'n. Yan, 4. Yung sa Riego yun, malaking trabaho yun. Malaking trabaho. Ay. So yung graba natin parating na. Bali sa ganitong setup nga pala, hindi naman ganun kalaki yung binubusan namin extension dito. So kulang-kulang 20 semento. Ang kulang-kulang 18 to 19. Tapos dito naman nakaka-22 kami. Dito sa Athena. Dadaan. Alisin muna natin 'tong e-bike. Tara. Okay, ito naman yung gagamitin natin, si kolong-kolong. Ito yung vibrator natin na di battery. Tara. Yan, nakabalik na tayo rito. Ayun na yung ating vibrator. Naubos na yung first batch. Sarap. Kasi ayan, break time muna. Break time. May ilan sa amin hindi umuwi, kagaya nila Kuya Chris. Yan, dito na sila. Dito na sila magbe-break. Mapagbalik nyo, tapos na kay Kuya Chris yan. Sino pa ba hindi na-uwi? Si Kuya Kuya Boy. Ayan, hindi na-uwi. Tsaka si Kuya Doming. Break time muna. Kuya, break time muna. Yan, check ko yung ginagawa nila Kuya Richard dito kahapon. So ito yung tiles natin. Yan, gamit tong 40 by 40. Bali dito sa floor area, dito sa may garage, yan, maganda rin naman po talaga yung tiles natin, color gray lang. Kasi alam naman natin na yung alikabok at dumi, yan, kasing kulay po niya. Para hindi naman po siya madumihin tingnan. At saka hindi ganun katingkad yung kulay. Yung sakto lang, parang kulay semento nga lang.
Yan, naglagay nga lang tayo ng konting design, yung pinili natin. Yan, para kahit papano, may dating ng konti. Tapos yung ganitong klaseng tiles, ayan na. Hindi po yan madumi. Madali po siya linisin. Yan na. Ayan, bali mga Kraus, after break time, ito hapon na naman. Yan, babalik po tayo doon sa project natin sa Phase 6. Yan, pupuntahan din po natin yung project natin dito sa Phase 3. Mayroon na tayo mga ilang kukunin na mga gamit doon na hindi na kailangan din. Dadalhin po natin sa Phase 6. Ito, shoutout muna kay Sir Janu. Yan, kay Tam from Davao. Yan, God bless and always ingat palagi. Mas maraming salamat kay Sir Jeff Bondok. Yan, God bless sir, maraming salamat po. Yan, shoutout din kay Sir Boss Marlon Espinosa from Tarlac City. So sa comment naman ni client, ayan o, yung comment niya, parang Korean yung pangalan eh. Okay, UV board. UV board po yung nilagay namin sa TV console. Yan. So ito mga karos, medyo sobrang init kapag ganitong oras, hapon. Kaya bago tayo bumalik sa site, yan, naliligo muna tayo, tapos kailangan lagi may dalang tubig. Grabe ang tindi na ng init. So lagi naman to taon-taon na lagi nating kinakamusta yung weather na ganitong kainit every April at saka May. So ito, let's go. Update tayo. Tara. Okay, dumaan muna ako dito sa project natin sa Phase 3 bago tayo pumunta ng Phase 6. Yan. So gamit ko yung kolong-kolong. Yung iba kasi dito wala na, hindi na mapapakinabangan. Pero mapapakinabangan namin dito yung balde. Yung mga ganitong balde ng pintura, matibay po to. Ito yung ginagamit namin kapag nagbubuhos ng slab for concrete pouring o kaya sa mga palitada, yan, sa mga mason, yan nagagamit natin yan. Yan yung kalat natin dito. Tapos ito na, nag-uumpisa ng mag-retouch ng pintura rito. So ito yung pintura sa harapan ng bahay. Kaya medyo naging bago na siya, lalo na kapag naabot na ng mga pintor yan. Tapos dito naman yung mga crack, ayan, bali sininsil na po yan. Tapos pinasukan na natin ng masilya. Ayan. Hindi ko pa yata sila nabati. Kuya Philip, magandang hapon. Ayan na. Si Kuya Rigor din nandito. Good afternoon, Kuya. Ayan na, mga pintuan. Yan ang naasikaso dito. Si Bilog, si Adonis nandito. Asikasuhin po nila yung ating ito dito, sa likod. So, kaya nagkaroon ng tukod dito. Yan, para matukuran lang po natin yan. So, may mga ayusin tayo, kagaya nito. So para pag nilagay po natin yung bubong natin dito, hindi na natin bubutasin kasi merong tubo na naka-usli rito gawa nun sa downspout. Tapos nagdala rin ako ng ano po rito, ayan scaffolding para magamit po nila. Segregation lang. Ayan, top coat na pala to. Top coat. Oh, finish na to, ano kuya, no? Yan, patutuyuin na lang to. Tapos yung finishing carpentry natin na sila Master Jordan, kakabit na lang po nila yan. Kasi ito pinatatapos ko na yung sidings ng hagdanan. Yan, kapag natapos to, diretso masilya na. So finish na rin tayo dito, general and paint retouching na lang. Tapos ayun, pinabutasan na natin yung sa aircon. Yan, bali si client, nagpasa lang siya ng ano sa akin, actual na measurement ng AC. So window type na AC. Pero kami na po yung naglagay ng adjustment. So naglagay na ako ng adjustment dyan. Puro tiga half centimeter. Yan yung window, AC window box na ginawa natin. AC grills pala, AC grills. Pero kung sa aircon talaga o meron tayong window type na aircon, maganda ho talaga
may on-hand. So nagbigay sila ng sukat, yun na yung ginawa nating reference para mabutasan niya. So sana saktong-sakto yung gawa natin. Tiles na lang to. Sagdan. Medyo maluwag-luwag na rito. So pull out na tayo ng gamit. Itong mga gamit na to, yan dadalhin natin sa Phase 6. Baka mapakinabangan to doon. Ayan na. Tara. Okay, dito naman. Ayan na. Kaya Dindo, good afternoon po. Good afternoon. Yun oh. Bagong-bago na uli, kuya. Ganda oh. Ano bang ginawa natin dito? Share naman natin. Sir, yung muriatic acid. Okay, muriatic acid. Hinap natin ang muriatic acid para lumambot yung mga Mansya. mansya. Okay. Yung muriatic acid may halong tubig. Halong tubig, sir. Okay. Tapos, Lacquer flow. lacquer flow. Ang final natin. Okay. Ayun na. So, maganda kung may demo namin pero masyadong matagal. Hindi kaya lang i-shoot sa buong araw na video. Ang ginawa po dito, yung muriatic acid. So, syempre nilinis muna to kaya Dindo. Minalisan, nilinis. Tapos, si muriatic acid na may halong tubig, in-apply muna sa buong area kung hanggang saan nyo kaya nyong linisin. So, after break time, kapag halos okay na siya, na-apply na po siya, so, ang sunod, babrushin ko yan. Yes, sir, bababaran muna para ng muriatic acid. Okay, pagka na ano na po, na lumambot na yung mga mansya, babrushin po. Pwedeng, anong pinambrush mo rito? Sir, steel brush wala na, kanuha na niya. Steel brush, pwedeng map. Okay, sinaga lang map. Okay. Pwede rin po dyan yung Scotch Brite. Pero syempre, kikilalanin nyo muna maigi yung tiles na ginamit. Kung baka mamaya, mabilis siya mag-scratch. Kaya kailangan alalay lang. So yun bukang bago ulit yung tiles natin dito sa harapan. Ganyan lang po yan. May mga nagsasabi noon sa amin, bakit hindi daw tinatakloban kaysa sa nililinis. Una, magkano lang yung muriatic kuya? Yung 3 bote, 165 lang yun. Okay, 165. Tapos pangalawa, yung lacquer flow naman na yan, minsan may tira kami. Kung bumibili lang kami panlinis, 1 liter lang. Kung bibili ka ng pantakip nito, magkano yung yarda ng trapal? Isukatin natin yan kuya. Tapos pangatlo, kapag kano po yun, laging may trapal dito, laging sagabal. Hassle, oo, pag nagtatrabaho. Mabagal lang gawa ng tao. Tapos pang-apat, kapag yung trapal napatakan ng pintura, matagal matuyo, Kaya pag inapakan mo yun at pumasok ka sa loob, kakalat pa yun. Hindi kagaya ito. So naka-design naman po talaga ang tiles. So mamimili ka nga lang po talaga ng ng hindi mahirap linisin. Yung kagaya nito, hindi siya mahirap linisin. So sa pagpili lang din, 'di ba? So ang disadvantage, kailangan pag naglilinis ka ng tiles, alam mo yung mga chemical. Huwag kang basta pahid ng pahid. Baka mamaya mamuti na yan. Hindi na matanggal, So kailangan may alam din po yung naglilinis. Ayun. Ganda na ng gawa natin dito. So iikutan po namin to kapag natapos to ni kuya. Lahat ng magpa-punch list po tayo rito. Oo nga, ito bago Oo nga, ito okay na rin to kuya. Bago lahat yan, sir. Ayos. Ang emulsion na lang, napahira na emulsion. So sa taas na lang tayo pala, Taas na lang pala problema. Punch list niyo pa, sir. Yun, tsaka yung punch list na lang. Hinihintay ko, sir, mga punch list. Ito kuya, pwede mo na to, pas nakatayo lang siya para malinis yung ilalim. Sir, natanggal natin yan. Oo. Okay, dito na tayo. Yan, tapos na yung buong tropa sa project natin dito. So yung assignment natin sa nakapag-buhos tayo ng slab, then ipapaliwanag ko yung mga ginawa rito. Tapos syempre yung mga kinuha natin sa Riego de Dios project, dadalhin na rin po natin kagaya ng pala at saka yung mga ilang balde. So sa Lunes, yan araw ng Lunes, yan bakbakan dun. So nandun lahat ng tropa. So pa-schedule natin to, hakot pa ng back. Siguro kagaya na sinabi ko kanina, kasama na yung mga kahoy. Maliban lang dun, ano yata yun. Kuya Chris, pakikuha nga yun. Ano yun baka maisama yung Bisaya na. Thank you.
Tapos ito medyo luminis na po dito. So kasama na to sa mga inayos namin. Bali kagaya dun sa kabila, sisementohin na lang po to. Yan, sisementohin. At yung plano kasi dito sa gate natin, yung makakapasok yung motor, e-bike at saka yan, motor, e-bike. Ang pwede po dyan. Siyempre yung sasakyan hindi na kasi according sa standard po ng mga garahe sa my corner area, 3 meters, 2.7 or 3 meters eh. Wala naman na po 3 meters siya. Nasa 1.90 na lang po yan. 1.9 or 190 centimeter. Yan. Dito muna tayo sa kabila. Ano po ba itong mga nakasako? Graba? Graba, no? Yan, mga gamit yan dyan. Tsaka doon sa lababo pagka nagbuhos. Yung pinagagawa ko na po dito sa loob, yan, pinapipinturahan ko na po to. Yung metal bracing naman po dito, ditanggal pa yan, hindi pa siya hindi pa po siya naka-rivet. Yan. So yung pinipintura po namin diyan yung epoxy primer. Yan sa steel deck. Yan, dito may konting oras pa. Yan, pinagpapatuloy ni Kuya Boy yung sa electrical. Apa Kuya Boy? Diyan po. So, yan. Epoxy primer. Kapag natapos natin yung ano doon, yung curing time doon, natatanggal yung forma. Ano yung ginagawa rito sa kabila, ganun din dito. And check natin yung nagawa nila rito. Oh, yeah. Yan. Okay. Yan, bali may buhos na. Ang huling ginawa po rito, nagtapping po sila ng Sahara waterproofing compound. Kaya nakikita nyo medyo paputi-puti. Ayan, medyo namumuti. So ito yung sa floor drain, sa water line, tapos yung ilang mga bakal. So nandyan pa. Yung susobra, puputulin na lang. So magkakaroon pa ng asintada yan dito, paikot. Yan, paikot hanggang dun sa dulo. So binuli na to ng 2 beses. Mamaya aakyat ulit bago mag-uwian. So papasadahan po ulit. Yan, nakatapos na naman po tayo ng concrete pouring. So itong 3 sunod-sunod na project namin dito sa phase 6, puro ano po to, puro buhos hanggang dun sa dulo. Yan, nakasintadahan natin ng hollow blocks yan. Kasi sakop pa niya to eh. Itong part ng slab na to, sakop pa ng unit na to. So para magkaroon tayo ng privacy sa water flow, at saka syempre yung ano natin, flooring, may ilagay natin sa klibe. So may ilagay natin sa slope na papunta dito syempre. So yung tubig maglalaro doon, then papunta rito. Ayan, mamaya payroll kami. Ayan, sarap sa pakiramdam na nakikita yung ganyan na malinis. So itong buhangin, hindi na po namin pinasok sa loob. So wala naman yan masyadong nadaan dito. Basta meron tayong kalsada na kung saan makakapasok po ang kotse, ang sasakyan. Kasi may nakaparada minsan kotse dito. So dito po kasi dito sa harapan, mag-aano na po kami next week dito, magbububong na. Baka kung sakali, baka pagsabayin po namin yung bubong. Yan, tapos itong buhangin na to for plastering and tiles na lang ang kukunin natin dito. Yan, halos okay na tayo rito. Tapos ito, lalong lilinis to kapag nabuhusan na ng semento. Yan. Wala, nawala. Naglaruan nila eh. Yan, payroll. Parang tatlo-tatlo yung nagpapasahod Ano ba yung kaliwa kanan? Ano yan? Ang alam ko yung gitna lang yung nagpapasahod dyan Puro polis na. Tawa si kayo dito. Ano? Shoot to kill. Ayan, payroll na. Natawag na kayo? Ayos na. Di kakanan ka sa sa kampo. Sa may 7-Eleven. Sa kanan. Dire-diretso. Ay, mag-highway ako? Pwede kang highway, pwede ka dito sa kabila. Basta alam mo yung 7-Eleven sa kampo. O yun, dire-diretso ka na. Highway ka na lang para sigurado.
Makita mo yung Rigo de Diyos. Oo, bago mag Tres Cruces, yan pasok ka dun. Yun, malapit na yung ginagawa natin dun. Yan, bali sa Lunes, dun tayo lahat sa Riego de Diyos. Yan, lahat ng tropa.